Kung isa ka sa mahilig sa halaman, isang paraan upang maitaboy ang mga lamok sa paligid ng bahay ay ang pagtatanim ng mga halamang kinatatakutan ng mga lamok. Ano-ano nga ba ang mga amoy ng halamang kinaayawan ng mga pesting lamok at bakit ayaw ng mga lamok ang amoy ng mga halamang ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Tuwing sasapit ang taglamig at tag-ulan na panahon, ay siya namang paglitaw ng mga pesting lamok sa loob at paligid ng bahay. Hindi ito may iwasan dahil sa mas mabilis makapagparami ang mga ito dahil sa mga naiimbak na tubig. Ngunit para maitaboy ang mga ito, mahalaga na mayroon kang mga halaman na pangontra at pantaboy sa kanila. Narito ang iba't ibang uri ng halaman na dapat meron ka tuwing sasapit ang tag-ulan. Citronella o lemon scented geranium. Ang madaling alagaan na halaman na ito ay pangunahing sangkap sa mga kemikal na mosquito repellent at fragrant candles. Para magamit ito bilang pantaboy ng mga lamok, maaring durugin ang mga dahon nito at ipahid sa balat. Ang citronella oil na nanggagaling sa halamang ito ay kilalang nagpapalayas at kinatatakutan ng mga pesting lamok. Galing sa geranium family ang halaman na ito na mayroon ding iba't ibang kulay na variety at maganda ring gamitin bilang dekorasyon sa bahay. Lemongrass o tanglad. Ang lemongrass o tanglad ang isa sa pinakapopular na halaman bilang pantaboy sa mga insekto kabilang na ang lamok. Ayon sa pag-aaral, halos 95% ng mga uri ng lamok ang kaya nitong puksain at maitaboy dahil sa tapang ng amoy nito. Ang citronella oil na matatagpuan sa mga ito ang nagsisilbing pangtaboy. Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggal ng amoy ng carbon dioxide at lactic acid na gustong-gusto ng mga lamok. Maaari mo itong itanim sa paso upang pwede mo itong mailipat from time to time para maitaboy ang mga gagalang-galang lamok sa paligid ng iyong tahanan. Lantana. Ayon sa pag-aaral, ang halamang ito ay nakapagtataboy ng pesting lamok na nagdadala ng iba't ibang uri ng sakit dahil ito sa matapang na amoy na nagmumula sa dahon at mga bulaklak nito. Bukod sa mabisang pantaboy, ito din ay magandang pangdekorasyon sa paligid ng bahay dahil sa mga ganda nitong bulaklak na may iba't ibang kulay. Maaari mo itong itanim sa paso at ilagay sa mga lugar na di maaabot ng mga bata at mga alagang hayop dahil ang halamang ito ay nakalalason kapag nakain. Marigolds. Ang marigolds ay hindi lamang nagtataglay ng magagandang bulaklak. Ito din ay makakatulong upang maitaboy ang mga lamok sa paligid ng iyong tahanan. Isa sa mga karakteristik ng halamang ito ay ang matapang nitong amoy. Nagtataglay ito ng pyrethrum substance na kadalasang sangkap sa mga insect repellent na mga produkto. Ang halamang ito ay napakadali lang patubuin at alagaan dahil kaya nitong mabuhay sa halos lahat ng uri ng lupa. Inirerekomenda na itanim ito sa paligid ng iyong bahay. Lavender. Ang mabangong kulay lila na halaman na ito ay mabisang pantaboy ng mga lamok. Ayon sa Country Living, ang lavender ay mayroong camphor na nakakatulong na maitaboy ang mga lamok. Ang halaman na ito ay isa sa mga indoor plants pangontra sa dengue na maaaring ilagay sa mesa o anumang kwarto. Basil. Ang basil ay kilalang halaman na pandagdag lasa at aroma sa mga lutuing pagkain. Ngunit alam nyo ba na ang halamang basil ay nagtataglay ng 4 na mahalagang compound na kayang magpalayas sa mga lamok. Ito ay ang citronellal, estragol, limonin, at nerolidol. Ayon sa research, ang 4 na compound na ito ang sumisira sa pang-amoy ng mga pesting lamok. Kapag naamoy ng mga lamok ang basil, nakakaramdam sila ng pagkalito at pagkairita, kaya naman pinipilit nilang iwasan na maamoy ito. Isa ang basil sa inirekomenda na dapat meron ka sa paligid ng iyong bahay. Rosemary. Mayroon itong natural na bango, kaya naman
Ang mga dahon ng halamang ito ay magandang seasoning para sa karne at maganda rin itong pantaboy sa mga insekto. Ang paglagay nito sa apoy ay makakapuno sa bahay ng amoy nito. At ang pagkakaroon ng halamang ito sa bahay ay maaaring mapagkunan ng seasoning kahit kailan. Bawang. Ang amoy ng bawang ay nakakapagtaboy ng mga lamok. Maaaring durugin at pigain ang katas nito sa balat. Ngunit dapat alalahanin na pwede rin ito makapagtaboy ng mga tao dahil sa amoy nito. Floss flower. Ang mga floss flower ay may kemikal na tinatawag na coumarin. Natataboy ng amoy nito ang mga lamok at maaari itong isama sa iba pang mga bulaklak sa mga bouquet para makagawa ng pangontra sa lamok na floral arrangements. Lemon balm. Ang halamang ito na nagpapababa ng stress ay mukhang mint. Habang natural na remedyo ito para sa ilang sakit, mabisa rin itong panlaban sa mga lamok. Maaring durugin ang mga dahon ng halamang ito at saka ipahid sa balat bilang wearable na repellent. Catnip. Ang amoy ng halamang ito ay paborito ng mga pusa. Ngunit kabaliktaran naman para sa mga pesting lamok. Ayaw ng mga lamok at iba pang mga insekto ang amoy ng halamang ito. Kaya naman mainam itong itanim sa bakuran o kaya naman magpatuyo ng mga dahon nito at isabit sa loob ng kwarto upang maitaboy ang mga lamok. Isa ito sa pinakamabisang pantaboy sa mga insekto dahil sa taglay nitong compound na nepitalactone na siyang nagpapaalis sa mga lamok na may dalang dengue virus. Maraming mga pag-aaral ang nagsasabi na ang paggamit ng mga kemikal na pamatay at pantaboy lamok ay masama sa kalusugan ng tao. Nagdadala ito ng cancer at iba pang side effects sa tao. Kaya naman ang mga natural na pamamaraan katulad ng pagtatanim ng mga halamang kinatatakutan ng mga lamok ay mainam na opsyon. Pwede ka rin gumawa ng sariling homemade pesticide at insecticide mula sa mga halamang ito na hindi mo aalalahanin ang masamang dulot nito dahil ito ay natural at environmental friendly. Ilan lamang ito sa mga halamang pwede mong itanim sa paligid ng iyong bahay. Ano ang masasabi mo sa mga halamang ito, kaorban? Alin sa mga ito ang meron ka? I-comment ang iyong opinion tungkol dito at babasahin namin ito. Sana ay may bago kang kaalaman na natutunan sa video natin na ito. I-like at i-share ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.